Blessed day mga ka-Sir Marvs. Again, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating mga videos. At sa mga nagtatanong dyan kung short tips na po yung gamit ko, opo. Kasi medyo naedad na rin nga si Sir Marvs, yung long pips. Huling laban ko kasi kay Neo Luigi Lascano sa Mauban, yun ay quarterfinals yun, ay talagang ako'y pagod na pagod. Grabe kasi, yun kasi yung kahinaan talaga ng long pips kapag ka ikaw ay nadadrop shotan tapos napapaikutan. Drop shot, the spin, tapos drop shot. So napakahirap, medyo naedad-edad na rin naman si Sir Marbs. Kaya ngayon, ang talagang gamit ko ngayon ay short pips para tutok-tutok na lang sa mesa talaga. So ngayon sa mga nagtatanong sa akin, thank you very much. May nahingi ng tulong sa akin. Paano daw talaga gamitin ang short pips? Kasi short pips user din sila. So sa akin, ang aking tips na maipapayo sa inyo kapag gumagamit kayo ng short pips, sa una, hindi yan talaga ganun kadali. Nakakangalay sa braso yan. Kasi unlike ng goma na talagang pag tira mo sa bola, sumisipa na agad. So ito, less friction kasi ang short pips. So ang masasabi ko po sa short pips, ang una kong tips sa inyo, pagka gagamit kayo ng short pips, una nyong dapat i-consider is yung feeling. Yung dapat nararamdaman ninyo ang bola. Kapag hindi nyo nararamdaman ang bola, napakahirap itawid ng bola kasi hindi nyo nga kasi nararamdaman yung vibration. Kaya dapat nag-iisip ka, depende po yan sa combination ng kahoy, ng iyong ginagamit na short pips. Maraming mga magagandang short pips. May mga tensor, may mga Chinese rubber. Nagkaigi talaga ako sa Moresto. Medyo talagang mabilis yung response niya. So una, dapat ay feeling. Dapat nararamdaman mo yung vibration sa iyong kamay pag tama ng bola. So pag tama ng bola, so dapat nararamdaman mo sa iyong kamay. So yung feeling, napaka-importante. Kasi pag di mo nararamdaman yung bola, hindi mo alam kung gaano kalakas yung ibibigay mo. Okay? So mayroon kasing mga paddle na hindi nararamdaman kasi bumibitaw agad sa sobrang lakas. Kaya hahanap ka ng magandang paddle na mararamdaman mo talaga yung bola. So ako ang gamit ko ay Palio Energy 3. Palio Energy 3 with Moresto. So para sa akin, based on my feeling, talagang nararamdaman ko yung bola dito. So first, una po nating dapat i-consider ay yung feeling. Dapat nararamdaman mo yung bola. And kapag nagdi-drilling kayo, huwag mo agad lagyan ng punch. Huwag mo agad lagyan ng ganyan. Kasi ang hirap pakiramdaman ng bola nun. So tamang gawin mo, nagdi-drill kayo o kaya may umi-spin sa'yo. No risk muna, no risk. Braso lang ang gamit. Ganun lang, yan. Push lang tayo ng ganyan. Na ang angle ay hindi, kumbaga ito, 90 degrees yan, 90. Kasi yan, 90 degrees. Mga konting angle lang na ganyan. Maybe mga 80 degrees. So 80 degrees na no risk. Huwag nyo lagyan ng punch na ganun kapag nagdi-drill kayo. Open lang na ganyan. Yan, ganyan lang, papakiramdaman nyo lamang yung vibration habang, huwag nyo muna agad ilakas kasi hindi nyo agad mararamdaman ng bola nun. Okay, ganyan lang. So, maghanap ka ng ka-training partner na willing makipag-drill sa iyo. Yan, na handa siyang tumap spin o kaya drilling. So, ang gagawin mo lang, basta tawid-tawid lang na ganyan. Yan ang angle niya. So, walang risk ha, wala. So, yun po, feeling, dapat nararamdaman mo yung bola. Kapag hindi mo nararamdaman yung bola, napakahirap itawid. Pangalawa po, number 2. Number 2 is the response. Yung response naman ng bola, kapag tumama na sa kanya. So, una, naramdaman mo dapat yung bola. Dapat ramdam mo siya sa iyong kamay, yung vibration. Pangalawa, ano yung reaction ng bola after niyang tumama? Ito ba ay awas? Ito ba ay bitin? Ito ba ay sakto? So meron kasing response pag tama, laglag, bitin. Kahit anong hatid mo, hanggang 10% ng net. Meron namang short ball, bitin. Kahit pwersado na yung pag-push mo, feeling mo parang ang bagal ng bola. So yun, i-consider mo yun kung bagay sa'yo yung ginagamit mo. So ibig sabihin, napaka-importante na intindihin mo unawain mo yung response. Yung reaction pag tama ng bola. Meron naman na awas lagi, sobrang awas. Kahit anong gawin mo, laging awas. Isa naman, laging laglag. So, intindihin mo yung response. Kailangan maging matalino din tayo. So, sir, paano maging matalino? Unawain mo, nagugustuhan mo ba yung response base sa angle na ginagawa mo? Yun ba yung suwak para sa'yo? So, sa akin, yung response nito,
almost close ito sa goma, kaya less effort ito yung response niya. Pag tama ng moresto at kunting hatid, almost close siya sa goma. So ang maganda nito, pag tama sa kanya, sakto din doon sa kahoy, ito ay soft carbon. So ramdam ko na yung bola, ramdam ko yung vibration, at the same time, nagugustuhan ko yung reaction niya. Kasi yun yung hinahanap ko, swak, mabilis, at the same time, maganda yung trajectory niya. Maganda. So ayun lang, number 1 and 2. Number 1, you need to consider the feeling, and number 2 is the response. Para magamit mo yung short pips. Ano po? Thank you very much and God bless.